Ngayong gabi, sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Anong nirereklamo mo? Tungkol pa sa pabaya ko kama dati. Simula nung bata ako, may ligo siyang manakit. Hanggang ngayon pag nakakainom. Magbago siya para magbago din ang kinabukasan sa anak niya, sa apo ko. Binitay na ako niyan isang beses, pati warik tapos kinuryente. Tanggalin niya ang pagkabarkada niya, kaya wala silang mapala dyan. Tapos namatay yung kapatid ko, ako sinisisi. Ang gusto ko lang sana, wala ako, katrabaho ako, malagaan mo dapat kapatid mo. Hindi niya rin ako tinatanong kung ano nararamdaman ko. Lalo na ako ngayon. May problema, mabigat. Niloko lang ako kay mama niya. Dapat magkampihan kami dalawa. Meron po kasi akong isang maliit na lupa na may nakatirik na maliit ding bahay po. Naghiwalay po kami ng asawa ko. Ang sanang gagawin ko last will na lang. Pero nangangamba rin po ako na baka hindi enough yung last will para patunayan na pabangking ko na yon nang hindi siya makakapaghabol. Madalas po, iba ang storya, depende sa kung sino nagkwekwento. Sa kwento po ng isang ama ay kailangan madisiplina ang kanyang anak. Ang kwento naman po ng anak ay inaabuso siya ng kanyang tatay. Ang problema, yung anak po ay nagkaanak na rin. At ang sinasabi po ng kanyang tatay na lolo na ngayon, ay gusto lang niya magbago yung anak niya alang-alang po sa apo. Pero ang sinasabi naman po nung anak, pinababantayan niya sa tatay niya yung kanyang anak, pero minsan napapabayaan. So, komplikado din po talaga ang pamilya. Payong kapatid naman ang humihingi ng payo sa atin. Hiwalay na siya sa kanyang asawa at gusto niyang ipamana ang kanyang ari-arian sa kanyang pamangkin. Walang anak no, sa pamangkin. So, pwede ba to? Pwede bang, kumbaga, i-disinherit mo yung asawa mo or i-etchepuera mo pagka ayaw mo na sa kanya at sa iba mo gusto ibigay ang iyong ari-arian, lalo na kung mahal mo, turing mo na anak. So, yan ang pag-uusapan natin. Ang ating yes or no naman ay mga katanungang may kinalaman sa tatay. Desisyon sa pamilya, desisyon sa bahay at buhay. Gaano kahalaga ang partisipasyon ng isang ama? Kung merong maternity leave, meron bang paternity leave? Ito ho yung dapat natin pakaabangan dahil marami po tayong matututunan. At parati kong sinasabi, inagtatapos ang ating gabi ng masaya. Go! Dahil lahat po ng ating studio audience ay nag-uuwi ng mga regalo. At syempre, tayo naglalaro po ng Alan Piapi. Welcome dito po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ay yung matanan. Ako po si Boy Abunda. Simula nung bata ako, may ligo siyang manakit. Hanggang ngayon pag nakakainom. Binitay na ako niyan isang beses, pati warik tapos kinuryente. Hindi niya rin ako tinatanong kung ano nararamdaman ko. Lalo na ako ngayon. May problema, mabigat. Niloko lang ako kay mama niya. Dapat magkampihan kami dalawa. Romel, anong kwento mo? Anong nirereklamo mo? Makikinig kami. Tungkol pa sa pabaya ko kama dati. Kasi simula nung bata ako, may ligo siyang manakit. Hanggang ngayon pag nakakainom. Kaya nga ako lumayas sa amin, umiwas ako sa kanya.
Panay ang pananakit pag nakakainom, panay sumbat ng mga itinutulong. Pati nga pagkamatay ng kapatid ko sa akin sinisisi. Lalo na ngayon, na nagkaanak na ako. Halos di mo na malapitan, mas gugusto niya pang ibang taon tulungan kaysa sa akin. Hindi, totoo yun. Pero di ba sa kanya mo iniiwan ang anak mo pag Opo. nagtatrabaho ka? O, yung isang paano beses, yun? isang beses, iniwan ko sa kanya kasi sabi ko, papasok ko ako. Nung araw na yun, nakita ko siya nakikipag-inuman. Tapos yung anak ko nandun sa ibang bata. Sa kanya ko pinagkatiwala, paano kung may nangyari nga sa bata? Sino kung sisisihin kundi... Ilang taon ang anak mo? 1 year, 7 months pa lang po. Tumutulong lang ako sa ibang tao. Ikaw pabaya talaga. Pero lumaki ka sa papa. Opo. Nung bata ka pa, gano'n na? Oo. Ako po yung pinagbubuntangan ng init ng ulo. Laging binubugbog. Tapos binitay na ako niyan isang beses. Patiwarik, tapos kinuryente. Tapos magtataka siya kung bakit ako naging... Pero pag hindi nakainom, Okay naman ho siya kasama pag di nakakainom. Mabait ho yung tatay ko, mabait. nasaan muna ang nanay mo? Sa ibang bansa ho. Nung nasa Mindanao kayo? Nasa Saudi Arabia? Oo. Hindi ko nga ho siyang kilalang mama nun. Nagsundo ho siya sa Mindanao eh. 2 taon ka, iniwanan ka na. Ako napalaki sa'yo. Dahil, Lahat ng sulat na pinapadala niya, tinatago ng kamag-anak niya. Wala ho nakakarating na sulat sa amin, pera, wala ho. kailan kayo pumunta ng Montalban? 2002 ata, Mga ilang taong ka na? 8, 9 yan. Doon mo nakilala si mama. Kumusta yung pagkikita ninyo? Hindi po maganda. Nag-away ho sila nung kagad eh. Alam mo ba ang dahilan? Oo. Kasi nga ho, yan si mama, lalaki raw. Si papa naman palainom. Sinundo ko kami sa Mindanao na hindi ko kilala si mama. Ang sabi naman ni papa sa amin, sama na lang daw ho kami. Mas pinili niya pa po yung pag-ibig niya doon eh, kaysa yung sa pangarap namin eh. Pag-ibig nino? Ni papa, kay mama, mabubuo daw yung pamilya eh. Mas lalong nasira yung pamilya namin, lalo nga kaming nagagulo. Kapatid ko namatay. Buhay na pinili niya yan dito. Tapos namatay yung kapatid ko, ako sinisisi. Hindi ko pinili ang buhay ng pag-ibig ni mama mo. Hindi sana ako Hindi niya ako sasama. masisisi kung bakit ako nagkaganto. So nag-away sila, naghiwalay ba? Anong nangyari sa inyo? Mas pinili pa rin ho ni papa na magpakaano doon, magpakamartir din. So nagsama sila. Oo, araw-araw away, sakitan sila. Kaya nakikita ho namin eh. Magtataka pa siya kung merong gantong anak siya. Noong panahon na yon, nasaan si Ronamel? Buhay pa siya noon? Opo. Mga ilang taon siyang pumanaw? 17 ho, magdidibo ho itong October. Sabi ng tatay mo, mabisyo ka raw, Oo, inom, drugs, lahat mo dati ho, dati. Tsaka gagawan ho nila. Magulo eh. At Romel, sinisisi mo ang mga magulang mo kung bakit napunta ka doon sa klaseng buhay Opo. ng pag-iinom, pagda-drugs noon. Opo, noon. Bakit ikaw ang sinisisi ng papa mo na dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo? Kasi ho, wala naman ho siya ibang masisisi kundi ako eh. Si mama, hindi niya naman ho masisisi kasi nasa ibang bansa. Anong sinasabi niya sa'yo? Na dapat, ikaw na lang yung namatay, hindi yung kapatid mo. Wala ka namang ginagawa sa buhay mo eh. Pakawala ka, wala kang kwenta, ganito ganyan. Hindi ako nagsabi yan. Ikaw ang nagsalita. Hindi niya rin ho ako tinatanong kung ano nararamdaman ko. Lalo na ako ngayon. May problema, mabigat. Ang gusto ko lang sana, wala ako, katrabaho ako. Maalagaan mo dapat kapatid mo. Ang hirap naman ako kasi magsabi sa kanya eh. Hindi niya naman papakinggan eh. Anak lang naman ako, siya naman tatay ko. Baliwala lang din ho. Hindi niya nga tinatanong kung okay ba ako doon sa bahay. Sa kubo na tinitirahan ko. Anong problemang dinadala mo ngayon? Kumusta ka ngayon sa tinitirhan mong kubo? So depressed. Dahil Kakahibalay lang ho namin ang asawa ko eh. Buwan pa lang ho, kalibin ko. pero hindi ka na umiinom, hindi ka na nagdodroga. Hindi na ho. Depressed na ho, inom pwede. Kailan kayo huling nagkita? Nung ho, pinabigay ko na yung pangsustento ko sa anak ko. Dahil ang anak mo ay nasa kanya. Sa lola. Binigay ko na ho doon kasi napapabayaan din naman ho ni Papa eh. Nagiinom eh. Kaya binigay ko na ho doon sa mag-anak ng asawa ko. Sa mama ho ng kalibin ko dati. Dahil hindi mo kayang alagaan ang anak Hindi ho mo. eh. Hindi rin ako makapagtrabaho eh. Pero nagbibigay ka ng sustento Opo. at nadadalaw mo. Hindi ho ako pumupunta ron. Bakit hindi ka pumupunta doon? Hindi ko pa ho sila kayang harapin. Hindi ka ba nalulungkot? Baka hindi ka makilala rin ng anak mo? Baka katulad mo, magalit din ang anak mo sa'yo? Eh, mas mahihirapan ho ako matanggap na wala akong makain yung anak ko. Wala akong madede kung hindi ako magtatrabaho. Nagtatrabaho ka ngayon? Oo, pagkagabi, nagbebenta, online sale, yun. Nagbebenta ng? Mga gamit. Wala naman ho akong may ibang may pasukan eh. Gaano ka kadalas magbigay ng sustento? Lingguhan po. Gatas lang tsaka diaper yung hinihiling sa akin ng lola. Galit ka pa sa tatay mo? Galit pa po sobra, galit.
Kasi mas gugustuhin niya po talagang tulungan pa yung ibang tao eh. Eh, tingnan mo nga sarili mo, di mo tulungan. Barkada pa inuuna mo eh. Pero siya ho ang gusto kong makasama sa bahay, hindi ko ho makasama. Kaya nga ho, binigay ko na nga yung anak ko dun para kaming dalawa na lang doon sa may kubo. Ayaw niya naman ho. Romel, galit ka ba sa sarili mo? Sobra ho. Galit na galit. Hindi ko maibigay yung best ko para sa kanila, lalo na sa anak ko. Pero gusto mo gumanda ang buhay mo? Sobra po. Lalo-lalo na po yung anak ko. Mabigyan lang ko na magandang kinabukasan yung anak ko, masaya-masaya na ako doon. Eh na naman lagi ko hiningi kay Papa eh. Gabayan kami, tulungan. Barkadista ka eh. Buti pa sana kung mga barkada mo, maganda rin. Wala din. Ayoko kasi na maranasan ng anak ko yung gandang buhay. Ayaw na ayaw ko po. Dadating kaya ang panahon na pag meron ka ng kakayanan, makasamang anak mo ay kukunin mo ang iyong anak. Opo. Pagkaya ko na po. Sa ngayon ho talaga wala. Bukas naman ang puso mo na magkabati kayo ng tatay mo. Opo. Gusto ko nga siya makasama sa isang bahay. Yung banding ho namin sana. Na ngayon man lang makabawi ako sa kanya. Pupunta siya dun sa bahay, mag-iinom. Lumalaban ka sa tatay mo? Oo, isang beses tumaban ho ako sa kanya. Nagka-pisikalan kayo? Opo. Kasi pinalo ho ako ng ano nun eh, payong eh. Sinundo ko lang naman po siya. Paglasing ho kasi talaga siyang init ng dugo niya sa akin. Romel, at 25, anong pangarap mo? Parang wala na po eh. Magulo na masyado. Nawala na yung pangarap. Nawala, pero dati may pangarap ka. Opo. At ano yon? Masayang pamilya. Tatay Ronald, kanina po ay narinig niyo po ang salaysay, ang kwento po ng inyong anak na si Romel. Ano po ang nais niyong sabihin? Magbago siya para magbago din ang kinabukasan sa anak niya, sa apo ko, saka sarili niya mismo. Kaya sa dalawa na lang kami sa buas sa mundo nito ngayon. Kaya ang asawa ko, wala na pag-asa yun. Sa akin lumaki yan ang dalawa ko anak. Yung anak ko nga babae, namatay yun sa kapabayaan din niya. Kaya trabaho ako, pag uwi ko, wala pa rin ang kapatid niya, nasa labas. Dapat sa loob na sa bahay. Magulang ba ako niyan? Ang trabaho niya ngayon, gabi-gabi, sige, kay scatter. Hindi ko naintindihan kung anong klaseng scatter yan. Nauubos ang pera. Sugal yan eh. Kaya umiwas na ako sa bahay namin. Mas mabuti pa sa ibang tao ako nakatira kay makatulog ko maayos. Tanggalin niya ang pagkabarkada niya kaya wala silang mapala dyan. Gusto ko na sana sa kanya, ituloy niyang pag-aaral niya. Iyaya nga kita mag-aaral ako, ayaw mo. Kasi suko ka na. Kahit mag-aaral lang siya sa ALS o sa TISDA, ay ayaw. Minsan niya, sinasama ko sa trabaho ko yan sa mag-wiring. Wala. Kunting ano lang, maya-maya, uwi. O, scatter na naman. Natanggal nga ang bisyo niya nga drugs. Pasalamat ko. Pero mas matindi ngayon ang bisyo niya. Halos, ipagkain, bili mo pagkain. Nandun na, napunta na sa scatter. Kaya mag-cash-in ka, ano na, hindi ko maintindihan. Niloko na nga ako kay mama niya. Dapat magkampihan kami dalawa. Kapag pagkamatay sa kapatid niya, hindi ko masasinisisi. Ang gusto ko lang, huwag niya pabayaan. Kasi hindi ko makaya. Pati pagbantay nga sa ospital, 3 buwan kami sa NTTI. Wala siya maitulong. Mahal ko man sila dalawa. Mahal niyo po si Romel? Opo, mahal na mahal ko yan. Ginawa ko nga junior yan eh. Ang ayaw ko lang yung pagbarkada niya, talaga ayaw ko. Tatay, kayo hubay magkalapit ng tirahan ngayon kasi sabi ni Romel sa'y umalis daw ng bahay. Ako ang umalis, ako nakitira sa kumpare ko. So siya ngayon ang nakatira sa inyong bahay? Oo. Sinisilip ko rin niya, kumusta ko siya kung may pagkain ba, binibigyan ko rin yan. So kayo nag-uusap po, tatay? Oo. Oh. Mahal ko pa ikit, anong masamang kuhan ko, sumasakit ang dibdib ko, pinupuntahan ko pa rin yan, binibigyan ko pera, kaso lang, binibigyan ko pera, andun na naman, nag-cash in, scatter na naman, ang ibig sabihin. Oo. Pero totoo ba, tatay, na siya'y sinasaktan niyo po? Nung maliit pa siya, tapos lumalaban na, ayaw ko na saktan, siyempre nung malaki na siya. At paglasing daw ho kayo, iba ho kayo?
Oo, kaya nga umiiwas ako. Sabi niya kanina, pag siya'y kumikita, nagsusustento siya sa kanyang anak. Noong dati, nakatrabaho siya sa landfill, sa basurahan, kaliro. So, pag merong kita si Romel, nagsusustento siya, tapos kayo naman po, regular ho kayong nagsusustento sa inyong apo. Oo. Tatay, napansin ko kanina, sa kwentuhan ho namin ni Romel, galit ho siya. Alam niyo ho kung bakit sobra ang galit ni Romel? Nung nag-aaral yan, matalino yan. Kaya galit siya sa sarili niya. Kaya hindi niya wala sa kakayanan sa sarili niya. Itaas ang iyang sarili. Parang kinabukasan niya at sa anak niya. Siyempre, wala siya tinapusan eh. Nakakapag-usap ho ba kayo ng tahimik bilang mag-ama? Opo, ginapayuhan ko rin sa singkuna. Nakikinig naman ho? Opo, nakikinig na yan. Kaso lang, may time din nga, pag pinuntahan sa kabarkada niya, doon na. Alam ko na yan, pag barkada na, ito na, scatter na, hanggang magdamag, walang tulog. Ano po ang inyong dasal sa Diyos? Kung lang hiningi ko rin nga, kung kukunin talaga ako, nasa maayos ang apo ko sa kanya si Romel. Yun ang panalangin ko lang. Kayo ho ba'y handa magbago rin at baguhin kung ano man ang mali, tatay? Opo. Mamaya ay makakausap po natin si Kuya Alan at Ate Pia. Salamat po sa inyong tiwala sa amin dito sa Kaitana in Action. Tayo narito po sa Case to Face. Narito po ang nagrereklamo si Romel. Narito naman po ang kanyang amang inirereklamo, si Tatay Ronald. Ate Pia, Kuya Alan, Tatay Ronald, Romel. Ay isa kayong sinabi na sa akin tumagos. Yung sinabi mo, Tay, na mahal ko yung anak ko. At yung tumagos din sa akin, yung mahal mo tatay mo, gusto mo nga makasama eh. Kayo po, Ronald, habang pinapalaki mo yung mga anak mo, ginawa mo mag-isa na wala kang partner dahil yung asawa mo nasa ibang lugar tapos hindi na nga ho kayo nagkasundo. So, mabigat yon para sa isang magulang Romel, no, na nag-iisa siya. Kumbaga, single parent ang tatay mo. Ang problema, dahil pumasok ang alak na dala ng mga hirap ng buhay, napapainom kayo. Pero habang umiinom kayo, nasaktan ng paulit-ulit ang anak nyo. Di naman ho gawain ng mabuting ama yun. At yung anak nyo ngayon, pasan niya. Kung ano man yung sakit na dinanas nyo dahil hiwalay kayo ng asawa nyo, mahirap ang buhay, nakita mo yung isang anak mo na may sakit na malubha, lupus pala, no? Intindi ko yun, napasan nyo yun. Ang problema, dahil nga wala kayong partner, hindi nyo makarga lahat nung pasan nyo, uminom kayo ng uminom, tapos ito naman anak nyo na mula bata pa, siya naman ang naging punching bag. Nakikita ko sa inyo na hindi nyo gustong nagawa nyo sa kanya yun, pero nagawa nyo. Ikaw naman, ang ikinakaba ko, mauulit mo ngayon yon sa sariling buhay mo. At ngayon may isa kang anak na sa takot mo na hindi mo siya maalagaan ng maayos, pumayag ka na iba na muna ang magpalaki. Actually, that is an honorable thing. Kung yung anak mo ay nandun sa mabuting kalagayan, maraming kahanga-hangang mga magulang na nagsakripisyo ng ganon kahit hindi nila makasama para maayos. Ang problema mo ngayon is, ayusin mo yung buhay mo kasi obligasyon mo pa rin yun. Opo. So, umpisahan natin dun sa pagbabago. Kasi madaling sabihin tayo, di ba, na patawarin mo na anak mo. Pero kung ulit-ulitin mo naman yon, Romel, alam mo namang hindi mapatawad. Same thing sa'yo, di ba? Tay, kung tingin nyo nagkulang man kayo, no matter what, magulang kayo. Kung nagkulang kayo, dun tayo mag-umpisa. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Yung nagawa nyo sa kanya, kailangan mabigyan ng closure yon. At hindi yan mabibigyan ng closure kung hindi niya marinig na pinapagsisihan nyo yung mga nagawa nyo at mga nasabi nyo sa kanya. Kahit kanina nung ini-interview kayo ni Kuya Boy yung unang lumabas sa bibig nyo, sinisisi nyo siya sa pagkamatay ng anak nyo. Pero maya-maya, sabi nyo, hindi ko naman siya sinisisi. Pero narinig ko na sinabi nyo. Siguro ganun na nangyayari pag lasing kayo. Nilalabas nyo na ikaw may kasalanan, ikaw may... Sa sama ng loob nyo na nawalan kayo ng anak. Hindi naman niya kasalanan. So, ikaw, anong dapat mong binago o anong mali na ginawa mo sa anak mo na dapat din naman mabago? Nadala na sa alak. Kaya umiinira ko lang persisa sa anak ko. Yung maliit pa lang siya doon. Romel, so tinatanggap ni Tay na nung nalalasing siya, yung pagdidisiplina niya sumobra. So narinig mo naman na tingin niya mali yun at ina-acknowledge niya na mali. Wala naman ho na kami magagawa doon eh. Nangyari na rin ho yun. Basta yung sa akin lang po eh, gabayan nyo lang ho kami. Tatay, tinatanggap niyo ho na nasaktan niyo, pero kayo ho ba'y humihingi ng tawad sa iyong anak? Opo. Kayo ho ba'y nagsisisi na ginawa niyo ho ang inyong mga ginawa sa inyong anak? Opo.
Anak, humingi ko lang pasisa sa ako. Talagang dala lang sa alak. Yun ang hiningi ko lang sa'yo paghingi pasisa. May unang sinabi si tatay na siya mali at eto itatama niya. Ikaw naman, Romel, anong mali na ginawa mo na gusto mo ring ihingi ng patawad sa tatay mo? Tawad kasi yung ina-expect yung pangarap nyo na para sa akin na hindi ko natupad. Hindi ko kayo nabigyan ng pangarap na gusto nyo. Magandang buhay. Na dapat yung kapatid ko magagawa nun. Tsaka pasensya kasi napabayaan ko ni si Ronamel nung nagkasakit. Patawad kasi naging blackball, di na nag-aral, palabisyo. Lahat yun pinagsisisihan ko na. Yun man lang kahit konti makita mo man lang yung tamang nagawa ko. Huwag yung puro maling nangyari sa buhay ko. Tsaka gabay lang. Tulungan mo lang ako. Humingi siya sa inyo ng gabay. Ang hirap naman na yung magagabay, naglalasing din, di ba? Ano bang gabay ang mabibigay nyo? Gusto naman niya magbago. Ikaw naman, ano yung sinasabi ni tatay na Sa sugal. online gaming yon? Agent 2 ako. Nakadepende ko sa akin kung maglalaro ako o hindi. Gusto ko rin ho kumita. At magkano ang kinikita mo sa isang araw? Depende ho sa player kung magkano din ho napapatalo nila. Sa tingin ko sa isang linggo, kaya ko lang kumita 1,000. Tapos, ilan oras yon? Alas 12 ng hating gabi. Hanggang alas 4, ganun. Ganong kakapuyat, hindi kayo magkabati ng tatay mo, sa isang buwan, 4,000 lang kinita mo. Opo. Kung tutulungan ka namin magnegosyo, maghanap ng trabaho, iiwanan mo ba yung scatter na yan? Opo. Kaya po. Ang gusto niya, tay, gabayan mo. Kaya niya, basta gagabayan niya Halimbawa, po. tumulong kami ng 3 buwan na kumita siya ng mahigit 4,000 sa isang buwan. Kailangan kasi may magbabantay. May magsasabi sa amin na tumupad siya. Pagka bisyo na may addiction, hindi pwedeng hindi tigil completely. So yun ang tanong, tay, ikaw ba willing na makasama ulit anak mo at bantayan siya? Walang addict na gagaling pag hindi niya inamin na addict siya. Ang umpisa ng pagtanggal ng addiction, yan ay maging alak, sigarilyo, sugal, pambababae, panglalalaki, kung ano man ang addiction mo. Nagsisimula pagbabago doon, aaminin mo muna sarili mo. Kasi once na inamin mo, Romel, doon na magsisimulang magbago. Romel, hindi mo kailangan ng ibang tao para mabuo ka. It's you and God. Create ka ng Panginoon na basta't nandun ang Panginoon sa buhay mo, Bubo. buo ka. You have to assure yourself muna na buo ako. You know why? You cannot forgive until you forgive yourself. Naniniwala ka ang Diyos mapagpatawad. Opo. So kung ang Diyos napatawad ka, kailangan matuto ko rin patawarin yung sarili mo. Bakit importante yon? Kasi tatay at nanay mo, hindi mo mapapatawad hanggang hindi mo napatawad sarili mo. So Romel, kung nakatikim ka ng bugbog, tapos nag-make ka ng wrong choices sa you have to forgive yourself. Hindi mo pwedeng sisihin lahat. Yes, sila nagsiksik sa'yo doon. Pero nung nag-tribe ka, yung nabuhay ka doon sa kusang kasiniksik, ikaw na yon. Ako nga, dapat nung ginanon ako ng tatay ko, hindi dapat ako uminom. Alam ko nang mali yung ginawa niya, uminom din ako. We will do our part. Mamaya mag-uusap tayo doon. Kasi sabi mo, gabayan ka. Kwento mo kay tatay, paano gusto mong gabay? Basta wag lang ho siyang akit doon ng nakainom. Kasi pag nakakainom lang ho talaga, ang bigat ng mga sinasabi. Grabe yung panda-down. Na dapat na akayin niya ako na, nak, kamusta ka dyan? Yun lang naman ang gusto ko. Okay ka ba? Kumusta naman yung nararamdaman mo? Tinatago mo sa akin. Sabihin mo, kwento tayo. Kwentuhan tayong dalawa rito. Pero alam mo naman, Romel, na ang bawat tao, iba yung expression ng Nga laba. Pwedeng yung pag sinilip ka lang sa bahay, yun na yung paraan niya na tanungin, Romel, kamusta ka? Hindi porke hindi mo narinig sa tatay mo na, Romel, kamusta ka? Hindi ibig sabihin hindi ka niya sinisilip. Pero tayo narinig mo din naman. Gusto naman niya na bilang anak, marinig din naman na, Mel, kamusta ka? Kaya mo rin naman na medyo maging mas expressive ng pagmamahal mo. Anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Pa, bago ka na din. Laga mo sarili mo. Bisitahin mo rin ako doon. Mag-usap tayong dalawa. Yun lang naman hiniling ko eh. Gusto ko lang din na may kausap ako doon sa kubo. Ang hirap nang walang mapagsabihan ng sama ng loob. Naisin na sarili mo lang. Kaya dapat yun din ang gawin mo. Huwag mo rin sarilihin lahat ng problema mo. Sabihin mo sa akin, tayong dalawa na nga lang sabi mo eh.
Anong trabaho mo, tay? Kuya? Sa ngayon, mga sa wiring. Graduate din ako sa TISDA. Sige, usap po tayo mamaya. Kasi tingin ko, ikaw may skill ka at may sipag. Anak mo naman, di lang niya nakikita eh. Pwede siyang kumita ng mas malaki. Sobra ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Gamitin nyo yung pagmamahal na yon para magbago ang bawat isa. May anak ka, sabi mo wala kang mukhang ihaharap doon. Pero bata ka pa eh. Imagine mo lang ha, kung sa loob ng 5 taon, ayusin mo yung buhay mo. Lahat ng masama iwasan mo, andali ka namin ipasok sa TESDA. Kung ano yung gusto mong aralin sa TESDA, magagawa namin yon. Tapos ka ba ng high school? Hindi pa O po. ALS. Ngayon, syempre, yung papasok sa bago, may halong kabayan. So, imbis na sisermonan, papagalitan, sasaktan, anak, kaya mo yan. Yun yung gusto niyang gabay eh. Kaya mo yan, anak, nandito lang ako. Halika, pasok tayo, samahan kita doon. Doon mo siya itulak. Gusto niya yon. Kami maghahanap para sa'yo kung saan siya makakapasok ng ALS. Natapos ka na sa ALS mo. May napasukan ka na. After 3 years, ang ganda na ng kinikita mo, may mukha ka nang ihaharap dun sa anak mo. Di ba? Hindi yung give up ka kaagad. Wala akong mukha. Hindi, gawan mo ng mukha ang sarili mo. Nang may haharap doon. At kayo naman, lahat ng pagkukulang nyo sa kanya at dun sa anak nyong hindi nyo na nakasama, buhos nyo sa kanya lahat. Lahat ng pagmamahal ng isang tatay sa 2 anak, ibuhos mo sa kanya. Alam niyo po, akala niyo kasi pagka pinatawad niyo yung isang tao, para sa kanya yon. Para sa'yo din yon. Kasi pag hindi ka nagpatawad, nandun yung bigat. So, Mel, masasabi mo ba sa tatay mo ngayon na pinapatawad na kita? Pa, napatawad na ako kita. Sumama ka na kasi dun sa akin sa kubo. Yun lang naman eh. Magkasama lang tayo dun dalawa. Lahat ng ano niyang problema, mawawala yan. Basta magkasama tayong dalawa. Ikaw naman, Ronald, masasabi mo na ba ngayon sa anak mo na pinapatawad na kita? Sige na, gawin ko lang para kinabukasan mo mano. Tabihan mo kung Gamitan nyo na yung isa't isa. pinapatawad. Pa, uwi ka na ba sa akin? Kasi nung una, sabi mo kaya nga lumipat na ako nun para magsama tayong dalawa, di ba? Kala ko susunod ka rin. Sabi kasi ni Romel, wala na siyang pangarap. Ito na yung simula na babalik sa iyo yung pangarap mo. Ito ang tunay na Father's Day celebration. Happy Pareho Father's kayong Day ama. sa inyong dalawa. Happy Father's Day. Sa ating pagbabalik po ay si Nanay Glenda naman ay may nais ihingi ng payong kapatid dahil gusto niya ang kanyang naipundar na bahay ay maipamana niya doon sa kanyang anak-anakan, ang kanyang pamangkin na si Julius. Ang detalye, ang kwento, malalaman ho natin sa pagbabalik ng... Cayetano, Inato, Cayetano, Inato, Cayetano, Isato, Victoria, Abunda. Kuya nang binura ni Romel sa kanyang telepono ang app na dahilan ng bisyo niya sa pagsusugal pagkatapos makaayos ang kanyang ama sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Father's Day, hinandugan sila ng programa ng isang espesyal na dinner para sila ay mas makapag-bonding. Nang dalawin sila ng team ng Cayetano in Action with Boy Abunda, muli nang magkasama sa iisang bahay ang mag-ama. Sinamahan rin sila ng programa sa pagbili ng mga fishball, kikiam at palamig na kanilang ibebenta bilang pagtupad sa ipinangako sa kanila na negosyong pangkabuhayan. Tutulungan rin si Romel ng programa sa pag-e-enroll niya sa Alternative Learning System o ALS sa pasukan para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Kuya Alan and Ate Pia and Tito Boy, maraming salamat po. Kundi dahil ho sa inyo at sa CIA, hindi ho kami magkakaayos ng papa ko. Hindi rin ho kami magkaka-closure. Tsaka ho sa mga biyaya ho binigay niyo po sa amin, maraming salamat po. God bless po. Mars! Oh!
Kilala niyo ba si Glenda? Kilala ko yun. Tatanggalan daw niya ng mana ang asawa niya. Pwede ba yun? Wala, pwede yun? Kung ganon, kanina mapupunta yung bahay at lupa niya. Magandang tanong. Totoo. Ibibigay niya dun sa anak-anakan niya na pamangkin niya. Teka lang. O so ano sabi nung asawa? Ito, makatanong, malay ko, hindi ko rin alam. Kaya? Siya nga, hindi niya nga rin alam eh. Basta't ang alam ko, iniiwan na siya nung asawa niya. Okay, alam nyo, ako yung dapat na tinatanong nyo eh. Kasi ako yung nakapag-gather ng chika. Oh, girl, ikaw na. Ikaw na, gather ko. Okay, ito na-gather ko. Kasal yan si Glenda. Pero matagal na silang hiwalay ng asawa niya. Mga 11 years na rin ata. Ang kaso, hindi sila annulled. Yun ang problema. Sana doon sa pamangkin niya mapunta yung mga properties na naipundar niya. Gets? Eh, di ba nga kasi, dito kapag kinasal ka, automatic magiging conjugal property. Asawa. Since yung pinag-uusapan natin ay mana and properties, why don't we just ask the experts? Kuya Alan and Ate Pia. Diba, Tito Boy? Kanila na yun. Tama. Tama. Kaya narito po si Nanay Glenda para humingi ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan. Ate Pia, Kuya Alan, si Nanay Glenda. Magandang gabi po, Ate Pia, Kuya Alan, and Tito Boy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kwento niyo po ho ng konti yung sitwasyon niyo. So yung... Meron po kasi akong isang maliit na lupa na may nakatirik na maliit ding bahay po na inulog-hulugan ko po nung ako ay nagtatrabaho pa. And dalaga pa ho kayo na, no? Opo. Nakuha ko po yun ng 1991, February. At the same time, lumipat na po kami doon. In 1994, pero that is low-cost housing lang po yun. Good for 25 years to pay. Hindi ko na po pinaabot ng 25 years kasi nung computing ko po, masyadong malaki because of the interest. Ang ginawa ko po noon, umutang po ako ng umutang sa SS, sa Pag-ibig, o whatever yung fund sa school. Then 2007, binayaran ko na po yung remaining balance. So doon po siya na fully paid. 2013 po, June 7, naghiwalay po kami ng asawa ko. Ang sanang gagawin ko last will na lang. Pero nangangamba rin po ako na baka hindi enough yung last will para mapatunayan niya na sa kanya ko ibinibigay. So, nagpagawa po ako ng waiver na katunayan na wala na siyang pakialam doon sa bahay at lupa. Pero pumirma siya? Pumirma po siya. Okay. Pumirma siya? Pumirma po siya. Okay. Kaya lang po, katakot-takot na away po yun. Pero sabi-sabi nga, yung conjugal na property na yon, wala po kasi ako alam na batas tungkol sa ganun na nangangamba din po ako na kung gagawin ko lang ng last will, enough na yun para patunayan na sa pabangking ko na yun. So yung purpose nyo po talaga ngayon, mapunta po sa pamangkin nyo? Nang hindi siya makakapaghabol. Okay. So in this case, the properties within the commerce of man, wala naman illegal. So ang question lang is, may habol ba yung asawa mo doon? Okay. So the waiver changes everything. General principle is whatever property you have, you can enjoy it, meaning you can use it, enjoy the fruits, pwede mo ibenta, pwede mong ipalis, etc. Ang exception, pagkabawal sa batas. Beyond the commerce of man o kaya it's subject of an illegal contract. Now, pagka kayo ay kinasal, nung date na kinasal kayo, absolute yung regime, absolute property. So, ang ibig sabihin nun, yung sayo ay kanya, yung kanya ay sayo. So, ang problema natin, despite a waiver, ang sinasabi ng Supreme Court, kailangan may makialam ang korte para hatiin ang property.
Ngayon, ito ang good news naman. Kung siya ang may kasalanan ng inyong paghiwalay at inabando na ka, pwede ka mag-file ng legal separation at pwede mong sabihin doon na dapat yung interest, yung net profit, no? Yung net profit ay mawala sa kanya. Ang bad news is, may kalahati, pag kinuntest niya, meron pa rin siyang kalahati nung price ng property nung kinasal kayo. Yeah. So basically, tama yung sinabi ko, Kuya Boy. Sinabi niya na, ikaw naman lahat nagpundar nun. Sinasabi niya na, wini-waive na niya yung karapatan niya. But you still have to get judicial authority to sell or to donate that property sa pamangkin mo ngayon. So meaning there might be people who'll tell you... Ibig niyo pong sabihin, yung property na yan, I mean, particularly yung house and lot po, may part siya doon na para mapunta sa akin, babayaran ko yung... No. So kung right now ho, at wala kayong sasabihin sa batas, and you pass away, he will get, at yung kalahati sa kanya, hindi niya mamanahin yon, sa kanya yon. The other half, mamanahin pa niya. Napaka-unfair na talaga. But there is a remedy. There is a and remedy. That's annulment. No, I mean, just before you go into that, when things happen in a bad way, then that's where you either file for legal separation or annulment. Kasi nga, you will now break the bonds. But when you stay married, and that's always something I explain, may repercussions yung marriage that you will live with for the rest of your life. Kasi marriage was meant to be forever, is meant to be forever. So you commit to that forever. So kung may reason na nasasaktan ka, that's a ground for psychological incapacity, di ba? Binubugbog ka, emotionally, physically, that's a ground for psychological incapacity to annul. Then that's why the law says, okay, mag-annul ka para hindi ka na nakakabit doon. So ngayon na you physically separated, by law, kayo pa rin ang mag-asawa, by law, may share siya doon. Ang problema kasi, yung waiver nyo, kaya tinignan ko yung notaryo, abogado eh. Kasi yung case na to, 2021. Nung winave yung sa inyo, 2015. No? So, maybe someone will tell you, hindi, laban nyo yan, Nay. Baka magbago sa Supreme Court. But that's too risky. Kasi nararamdaman ko ang gusto mo na eh. Ang gusto mo, I've been treated by life so unfairly. I have lived with a man who does not deserve me, who emotionally hurt me. Pahihirapan niyo ba ako? May waiver na. Hindi ba pwedeng tama na yan? You know, that's how she feels right now. Ang sinasabi naman ni Kuya Alan at Ate Pia sa aking pagkakaunawa, we also have to take responsibility kasi we're laymen, we're not lawyers. Meron din tayong susundin na kaya nga ho, alam niyo kung bakit kayo pumunta dito at bakit alam niyo pwede magka-problema, inaway ho kayo, nagpapirma ho kayo ng waiver. So can you imagine kung hindi maaayos ito ng dire-diretso? Kung halimbawa po siya ang nauna sa akin. Hindi, siya yung naunang namatay. Pag nauna siya sa inyo, then yung share niya, which is 1/2, mapupunta sa mga eredero nyo, which is kayo. Di ba? So, inyo na yung buo. Kaya mabuhay pa kayo ng matagal. Ayun. Let me close na by just saying na tama yung investment strategy nyo. Tama din naman po na iniisip nyo yung mga mahal nyo sa buhay, yung ano, and tama na humingi kayo ng advice. So having said that, no, we'll continue giving you the advice with our lawyers, and then we'll give you the options. So, Nanay, maraming salamat. At hindi natatapos dito ang ating pag-uusap dahil meron tayong si Kuya Larry at ang ating mga abogado sa show na patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyo hanggat malinaw ang kasagutan natin dito sa iyong inihihinging payong kapatid. Maraming salamat, Nanay Glenda. Yes or no, Ate Pia, Kuya Alan? Yan po ang ating matutunghayan sa pagbabalik ng... Nagbigay ng ilang praktikal at legal na payo ang Cayetano in Action Legal Team kay Nanay Glenda. Ang mga payong ito ay hindi maaaring talakayin dahil sa sensitibo ang mga hakbang
na maaaring gawin. Nagbigay rin ng payo kay Nanay Glenda na ipahinga muna niya ang sarili para maging klaro ang kanyang pag-iisip sa kanyang maaaring gawin. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang una. Kuya Alan, Ate Pia, ang tanong ko po, kakasal ko lang po kasi at nangangarap magkaroon din ng sarili naming baby. Ngayon, lagi kong naririnig yung maternity leave. Ang tanong ko po, meron din po bang leave para naman sa mga tatay? Yes or no? Yes, there is. We have a paternity leave law that gives the father 7 working days paternity leave. It's very important for me to add, in the expanded maternity leave law, which is my law, nilagay ko doon na yung leave ng nanay, which is 105 days, pwede siyang mag-pass a load, pass a leave. Sa kanyang, yes, wow. Nilagay ko yun doon. Pwede siya mag-pass a leave ng equivalent din sa 7 days sa kanyang husband. Kahit hindi niya kasama sa trabaho, di ba? Or partner, regardless kung sa work. And the reason for that is, we recognize na government also wants to provide a policy na pinupush din natin yung fathers to be active parents, to be involved in the parenting at the earliest stage of the baby. Learning. Thank you po. Congratulations. Salamat po. Question number 2. Kuya Alan, Ate Pia, following up lang po on that paternity leave question, no? May karapatan din po ba sa paternity leave na ito ang isang ama na hindi kasal sa isang babae? Yes or no? No, wala. Kasi ang nakalagay talaga sa batas, kailangan married. Yung exception, so generally no. Ang exception, yung sinabi ni Ate Pia, na kung siya ay partner at pinasa yung 7 days. Okay. Pero kung yung hindi kasal at hindi naman pinasa nung nanay, no ang sagot doon. Wala siyang 7 days. Alright, understood po. Thank you po. Thank you. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, kung hindi pwede ang hindi married, bakit yung kakilala ko na nag-adopt, nakahingi or nakakuha pa siya ng paternity leave? Pwede po ba yun? Yes or no? Pwede. That's my law. So, because I have an adopted child, I'm very conscious of the discrimination that adopted children or adoptive parents will recognize. Nagkaroon din ako ng anak na may sakit, may kapansanan, namatay. I'm familiar with that. So, nagagamit ko yung personal experience ko and discussions with people similarly situated to realize na, teka, pag nag-adopt ka, para ka ding nagka-baby, di ba? Anong parang? Nagka-baby ka talaga. Hindi nga lang lumabas sa, sa katawan mo and perhaps yung healing, walang ganon. But you now have to bond with this baby that was not even born of your own flesh and blood. So, magsha-shopping ka din naman ng gamit. Masi-sleepless nights ka rin naman para mag-alaga. Therefore, dun sa adoption law, nilagyan ko dun ng provision na kung ano yung batas para dun sa totoong yung natural parents. So, maternity and paternity, meron din ang adoptive parents. Sige po, thank you. Okay. Your question, please. Kuya Alan, Ate Pia, so napanood ko po kasi sa lumang pelikula na ang desisyon daw po ng padre de pamilya ang nasusunod. So may batayan po ba to sa ating batas? Yes or no? Yes. So, alam nyo, yung ating batas, maraming pinanggagalingan yan. Mostly culture. Saan nanggagaling ang culture? Part dyan religion, part dyan tradition, part dyan yung sino namumuno, kung ano ang ideology o philosophy nila sa iba, then may historical context din. Okay? So if you're asking may historical basis ba, yes, but may practical din. So meaning, if this was a purely maternal society, and there are a few that tinuturo nga nila sa
sa college, di ba, that etong lugar na to, yung lalaki ang nasa bahay, yung babae nag-hunt, it would be possible that in their law, pagka may conflict, yung babae magdi-decide, di ba? But most kasi of historical ay paternal. So, in that sense, pero hindi siya final, no? So, and hindi siya primary. Ang primary, mag-usap. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, may karapatan po ba ang isang ama na bisitahin ang anak niya na illegitimate? Yes or no? Yes, oo. May karapatan. So, legitimate or illegitimate, may karapatan ng isang ama. Yan naman ay napapag-usapan din. Balik tayo dun sa usapang sana maganda ang usapan para they don't have to go to court. Pero meron. Salamat po. Sa ating pagbabalik, lahat ay makakatanggap ng regalo. At dahil tayo maglalaro ng Alan Pia Pick, ay may mananalo ng 2, 3, 5, or 10,000 pesos. Magaganap po ito sa pagbabalik ng... Cayetano in action! Cayetano in action! Cayetano in action! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick po dito sa Cayetano in Action. Handa na ba kayo? Yes! Tayo. Now to play the game. And we begin in 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! 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 O, dito tayo. Okay, halika dito. Laro na tayo. Ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong makalaban si Ate Pia. At pag natalo si Ate Pia, 10,000 pesos. Pag hindi naman, merong pagkakataon po magpaikot ng ruleta. Kung saan pwede pa rin manalo ng 2,000, 3,000, 5,000 or 10,000 pesos. Pero ang hindi papala rin ay hindi uuwi na walang premyo. May 2,000 pesos. Okay? 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! May 2,000 ka. Maraming salamat. Thank you very much. Sana manalo ka. Okay, 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! 10,000 pesos! Anong nais mo? May schedule po kasi siya sa operasyon. So, hawakan mo yan. Oo. Kasi aside from that, we will help with the medical expense. Congratulations! Dito naman tayo. Ready? 3, 2, 1, go! Maraming salamat. Ikaw ay may consolation prize. Ayan. Maraming salamat. Eto na. 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! 10,000 pesos. Maraming salamat. At para naman sa lahat, katulad ng sinabi ko kanina, ay meron kayong mga regalo mula sa JC Premier. Jonathan, so happy birthday. At ensaymada mula sa La Luna. Yeah, happy birthday and thank you sa'yo, Jonathan So. Eto na naman tayo. Ano po yung takeaway ko dun sa atin face-to-face, di ba? I mean, hindi ko talaga alam kung ano expect ko kanina, di ba? Kasi sipin mo, pag binasa mo pa lang, anak na sunod-sunod siyang inabuso. Tapos yung tatay naman na galit sa kanyang anak. Pero in the end, nagmamahal talaga. So, itong naging kaso natin, medyo mahirap, no? It's one of those difficult, kasi nga, the marriage bond in the Philippines is really meant to be permanent. And so, pag hindi yan nag-work out, then may complications yun. And today, ang complications na nakita natin is sa property. But I hope you all learned the lesson. That's the important thing. We're so happy na yung guests natin share their story para people can learn. I like your point about the family. Na maraming problema, maraming usaping legal at hindi legal na babalik ka pa rin talaga doon sa pamilya, sa mga relasyon ng nanay, tatay, nanay, mga anak at mga magulang. Kaya pangalagaan ho natin ang ating mga pamilya. Ate Pia naman ay
ako napukaw lang yung aking imahinasyon when you started to talk about representation. At ilabas natin yung diskusyon na yun sa, halimbawa, legislative bodies sa Senado kaya Kongreso. We also have to have an active citizenry. Ipaalam natin sa ating mga mayor, mga barangay captains, sa ating mga senador, kung ano ang ating nararamdaman. Maraming mga pamamaraan. So on that note, ang takeaway din natin dito sa show na to, paglabas nyo in public, huwag kayong magpaapi, alamin ang batas. Happy birthday, Ma. God and Dad and all of us love you so much. So I hope special year, hindi ko na sasabihin yung age, pero special year sa kanya. At sinabi ni ate yung parating sinasabi ni tatay, ito isa sa laman nung sinasabi naman niya, na kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ng ating karapatan. At katulad ng sinasabi ko parati, doon lamang tayo sa tama. Dahil sa batas, wala po tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita po tayo next week sa ating paboritong palabas na